Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Pwede po ba yung mga nandyan sa likod, umusad na po dito? Magtipon-tipon po tayo dito sa unahan. Marami pong bakanting upuan. Punuin na po natin tong harapan. Sige po kayo, pamaya pag naghagis ng biyaya, nandyan kayo sa likod, kukunti makukuha nyo. Yung pong nandyan sa likod, maaari po, tinatawagan ko po kayo na punuin na po natin tong harap. Po. Kay nino po kaya itong susi na susi po ng motor. Punuin po natin, musad na po kayo, wag po kayong ayan, yung mga nandyan sa likod, lumipat na po kayo dito. Gusto niyo po bang makakuha ng maraming biyaya? Lahat po nung nasa unahan ang makakauna. Ayan, maraming salamat po. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nandito po tayo sa kabila man ng maulan, mabagyo, binagyo man. Pero narito pa rin tayo. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Batid ko po ang lahat ay talagang nagsusumikap na makarating sa dakong ito. Sapagkat itong lugar na ito ay banal na dambana. Di po ba? Amen po ba? Amen. Para pong natutulog kayo. Amen po ba? Amen. Salamat po. Ayan. Nagising na. Sa umaga pong ito, ang nais ko pong itema sa ating pagbabahaginan ay ang sino po ba ang mayroong walang problema dito? Wala. Sino ang may problema ang pinagdaraanan, pagdalisay man o pagsubok? Taas po ang kamay. Huwag pong mahiya. Sino po yung kokonte ang may pinagdadaanan? Amen po ba? Ayaw po akong pansinin eh. Walang pansin sa problema. Sabi ni Mami Beth, totoo yun. Kasi hayaan nyo po na problema daw ang problema sa atin. Amen po ba? Ang nais ko pong itema ngayon sa umagang ito ay batid ko ang lahat sa atin ay may mga kanya-kanyang krus. May kanya-kanyang pasanin, may yung mga krus na ating dinadala sa buhay. Alam ko po nang matungo kayo dito kung gaano man kabigat nung hindi pa kayo natutungo dito, pero nang natungtong kayo sa dakong ito, krus na yun ay gumaan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga po sa katabi mo, salamat, buhay ka pa. Ayaw po magsalta pa rin. Inaantok po ba lahat? Malamig eh. Salamat sa Diyos, buhay pa tayo at eto tayo sa banal na dambana. Amen po ba? Palakpakan nga po ng malakas natin ang buhay na Diyos. Ayan. Sa bawat pinagdaraanan natin ang krus, kung paano nga po binahagi ng kapatid ko na si Berhel, di po ba yung krus na yan, may dalawang words na dalawang letra, T at saka Y. Ayan. Yung krus na pinagdadaanan or pinapasa natin, alam ko po sabi ko kanina, napagaan nung natungo kayo dito. Nagkaroon kayo ng kaliwanagan upang mabitbit nyo ng maluwalhati at magaan yung krus sapagkat alam nyo na may kasama tayong bumubuhat ng krus na yun. Amen po ba? Amen. Ngayon po, nung gumaan na yung pasanin na yun, alam ko, lahat kayo maraming biyaya nang natanggap sapagkat napagtagumpayan na natin, di po ba?
Kasi hindi mo naman po pwedeng sabihin kay kapatid na Marlene, pasanin mo nga muna yung krus ko. Kapatid na Marlene, intindihin mo nga muna yung problema ko. Hindi po pwedeng ganun eh, hindi po ba? Kailangan ikaw. Hindi mo naman po pwede sa kanya, kapatid, ikaw muna ang mag-intindi nitong anak ko. Hindi po pwede, di po ba? Kasi kailangan ikaw. Dahil sa'yo yun. Kanya-kanya tayong pinagdaraanan. At kanya-kanya tayong mayroong biyaya na bahagi sa atin ng Ama, na batid ko ang lahat ay nag-uumapaw sa inyong mga puso. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, batid ko na maraming gustong magpasalamat sa umagang ito. Sa bawat biyaya na pinagdaanan natin, na ibinahagi sa atin nang makatungo tayo dito. Katulad nga nung nasambit ko kanina, kung yung krus nung una ay mabigat na mabigat, pero nang natungo kayo dito, gumaan. Di po ba? Ngayon, yung sa paggaan po na yun, batid ko ang lahat ay may nais na magpasalamat. Amen po ba? Sa pagpapasalamat natin, sino po kaya yung unang-unang magbo-volunteer? Bagamat wala po akong listahan ng pangalan na magbabahagi, batid ko po ang lahat ay may biyayang tinanggap sa umagang ito. Amen po ba? Itaas po ang kamay ng gusto mag-volunteer. Wala po. Ayun, si kapatid na JR. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na JR. Maraming salamat po, mahal na aming Panginoon. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Sa bawat araw, talagang mapapasalamatan natin ang Panginoon. Huwag nating ikahiya sapagkat sa nagdaang sakuna na yung bagyo, kung mapagninilayan natin mga kapatid, tayo yung kinupkup ng Panginoon na mapalad. Bakit ko po nasabi? Sapagkat tayo lamang po yung sa kabila ng mga may pinagdadaanan, sabi nga ni kapatid. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Maging tayong nakakarinig ng banal na salita ng Panginoon, meron tayong pinagdadaanan. Ano pa kaya yung mga kapatid natin na naapektuhan ng mga bagyo? Kaya nga sabi ko, mapalad tayong naririto, nasa kabila nung ganito lamang ang inabot natin. Nakakarinig pa tayo ng salita ng Panginoon na nagbibigay ng lakas at katatagan sa atin. Amen po ba? Yun po isang katotohanan na pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kung tatanggapin natin sa bawat araw, mapupuri natin at mapapasalamatan ng Ama sapagkat siya po ang nagbibigay ng kalakasan. Walang sino mang taong makapagbibigay nito kundi ang Espiritong Banal na ibinabahagi sa ating mahal na po Kunching at sa bawat isang tumanggap sa dakong ito. Yun po, isang bagay na mapagtutuhanan ko sa sarili ko sapagkat sa bawat pinagdadaanan may pag-asang pangako ang Panginoon. Paano mo tatanggapin yung pag-asa na yon? Sa paniniwala at pagtitiwala mo na buhay ang Diyos sa dakong ito na kumikilos talagang sa bawat araw na sabi nga, krus na dalahin ng bawat nilalang, bawat isa meron yan mga kapatid. Hindi man tayo tumutugon, alam ko na bawat isa meron. Subalit na sa kabila nung dalahin na yon, andyan nga ang Panginoon na ipinapaabot sa atin kung paano natin dadalhin ng may kagaanan. Yun po ang isang katotohanan na talagang napakabuti ng Ama sa dakong ito na sa bawat araw nakakarinig tayo ng kalakasan na magbibigay sa atin ng mga pagkakataon na kung sa mga bagay na may dinadala ka, narito ang kasagutan mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat sa Kanya na bawat araw talagang siya ang kalakasan, siya ang pag-asa na sa bawat sabi nga niya, sa bawat tatanggap sa akin, ibibigay ko ano man ang bagay na kailangan niya, na kung paano nga niya dinadala yung pagsubok, nandyan siya, nakaagapay siya. Basta maniwala lamang tayo na sa dakong ito,
may Diyos na buhay na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Muli po, magandang umaga at palakpakan natin ang buhay na Diyos. Salamat, mahal na kapatid. Kita nyo nga po, punong-puno ng pagpupurit, pasasalamat ang ating kapatid. Nahihiya po ba kayong ibalik yung pasasalamat na tinanggap nyo sa araw-araw? Hindi po. Dapat po wag tayong mahiya. Pag tinawag kayo, tayo agad. Amen po ba? Para po magising muna kayo, tatawagin ko po muna si kapatid na Pilar upang mag-alay ng isang awit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Tita Pilar. Talagang masasabi mo, yes, Lord! Love you, Lord! Sabi ko, pag alang nagtaas, magtataas ako ng kamay. Eh, hindi pa ako nakakaganon eh. Tinawag na ako. Kaya, salamat, Ama. Salamat, salamat. Ang masasabi ko po, sa binanggit ng ating kapatid, krus. Alam niyo po, gaano man kabigat ang krus na inyong pasan-pasan. Kapag ang Diyos ang inyong inasahan, sinisigurado ko po sa inyo, gagaan niya. Sapagkat, napakabuti po ng ating Diyos. Kapag sa Kanya tayo nagtiwala, sa Kanya natin ipinaubaya ang kalahat-lahatan, ibibigay niya po ang kalutasan sa anumang inyong pinagdaraanan. Kaya, nais ko pong pasalamatan ng ating Ama, higit lalo sa kanyang kinalugdan na tuwiran po, na sabi ko nga po, kung walang Apo Conching, paano na kaya? Paano na po kaya? Kasi kung nagtitiwala po kayong ang ating minamahal na Apo Conching ay daluyan ng ating Panginoon upang sabihin sa atin, upang ituran sa atin kung anong kaganapan sa ating buhay at gusto nating mahingan ng kalutasan o talagang hirap ka na sa iyong mga pinagdaraanan. Alam niyo po, talang Ama, mangungusap siya. Kaya kahit gaano man po yun kabigat, kapag ang nakaniig mo na ay ang Panginoon, maniwala po kayo. Maaari din pong maganap sa inyo yun na aangkinin nyo, dadamhin nyo talaga na siya yung nangungusap. Gagaan po ang inyong kalooban. Kaya ang dako pong ito, talagang pinasasalamatan ko sa Ama sapagkat ala pong salitang pwedeng ipahayag. Alang katumbas kung gaano siya kadakila sa dakong ito. Kung gaano siya kabuti at kung gaano niya tayo kamahal. Kaya, papuri sa iyo, Ama, ay walang hanggan. Tunay na kami ay iyong minamahal. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan.
kabutihang aking nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi napibitaw ang buhay ko. Ikaw ang siyang tanglang. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri, dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi napibitaw ang buhay ko. Ikaw ang siyang tanglang. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi napibitaw ang buhay ko. Ikaw ang siyang tanglang. Salamat sa iyo, Divine Mercy. Salamat sa iyong kinalugdan, na tuwirang iyong pinanahal ng tunay. Dakila ka, Ama, walang Ninamnam niyo po ba yung kanta ni Tita Pilar? Amen po ba? Susunod po, itatawag muli ako na magbabahagi. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Bebe. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na magbabahagi. Iinom muna daw po siya. Batid ko po lahat. Ngayon, mamaya pagtawag ko sa mga tagasunod, sa pasyente, alam ko po, hindi na mahihiyan tumayo dito sa harapan. Amen po ba? Amen po. Ito po ang ating mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid.
Isang magandang umaga po sa atin lahat. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid kong alagad na nagbibigay din sa akin ng lakas upang ang mga pagsubok, ang krus na pinapasan ay hindi natin sukuan, bagkus ating pasaning tuwiran na bahala na ang Ama. Umasa tayo sa Kanya na Kanya yung pagagaanin kahit gaano man ito kabigat. Pag umasa tayo sa Ama, ang mabigat ay magaan. Siguro po ang iba dito sa atin ay hindi alam kung ano yung pagsubok na akin dinaanan. August 13 po yun, na isang umaga, na ang aking anak ay namatay sa kaparaanan ng tao, hindi kaparaanan ng Diyos. Napakasakit po bilang magulang na mawala ng isang anak. Parang ang pinagsukluban ng langit at lupa. Subalit, paano nga po natin mapapatunayan na nakilala na natin ang Panginoon Diyos na hindi niya ibibigay ang mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Siya po ang nagpatatag sa akin nung makita ko ang anak ko, nakadapa, walang buhay. Siya po ang akin tinawagan. Sa Kanya po ako dumulog. Sa Kanya ka po hiningay ang tatag, lakas ng loob, tibay, upang ang lahat ng pagsubok ay aking makayanan. Sa kabila po ng lahat, nairaos ang libing ng aking anak. Subalit, minsan po bilang tao, dumarating yung kahinaan ng loob. Pero pag naisip ko po na walang mangyayari kung magpapakahina ako, dudulog ako muli sa Ama, hingi ako sa Kanya ng tapang. Binibigay naman po niya yung lakas ng loob. Kasi nga po, mayroon siyang iniwan na 3 bata. Wala naman po akong kabiyak ng buhay. Ang manugang ko, wala naman pong alam na hanap buhay. Dahil po nung nabubuhay yung aking anak, lahat siya ang gumagawa ng paraan para sila makaraos sa pang-araw-araw. Bilang lola na, lolo pa, nanay na, tatay pa, kailangan ko pong maging matatag. Saan ko po ikukuhanin itong katatagan na ito kung hindi sa Panginoon lamang? Lahat ng hinagpis ko sa buhay, lahat ng hinanakit, galit, sa Kanya ko po idinudulog na ang masakit sa akin ay pawiin niya. Matuto ako magpatawad, matuto ako magpakumbaba, mapait man, gawin kong matamis, maalat man, gawin ko pa rin marapat na magpakababa. Minsan, isang araw, gulong-gulo ang aking isipan, di ko alam ang aking gagawin, umiiyak ako. Sabi ko, walang mangyayari kung ako na lang ang iiyak. Naisip ko pong tumungo dito sa dambana. Nakausap ko po ang mahal na Apo. Ang tinik na nakatimo sa akin dibdib, nabulot bigla. Kaya po tayo, wag susuko, mapalad po tayo, meron tayong isang Apo na kinalugdan ng Ama. Nakapaghirap na tayo, hindi na natin kaya, nandyan siya, pwede natin siyang takbuhan, pwede tayong magtanong, pwede tayong manghingi ng payo. Kung gulong-gulo na isip natin, hindi natin alam ang gagawin, nandyan po siya, laging umaagapay, umaalalay sa atin. Tunay nga pong kay buti ng Ama, saan nga po ako pupunta kung walang ganitong gawain? Saan po ako pupulutin kung walang isang Apo Konching na laging
nagpapaalala, anak, mahal ka ng Ama. Anak, lumaban ka. Tanggapin mo lahat. Huwag kang susuko. Nandyan siya, hindi ka niya pababayaan. Yun po ang pinanghahawakan ko sa aking buhay. Lalo na nga po, iisa akong kanilang magulang na dapat maging matatag. Saan po sila kukuha ng katatagan kung hindi sa akin? Saan po kukuha ng lakas ang aking mga anak? Kung makikita nila kung hahapay-hapay, siyempre po manghihina sila. Sa tuwina po sa aking buhay, nang makilala ko ang Panginoon, inalay ko na po lahat sa Kanya ang kaganapan sa aming buhay. Bahala na po ang Panginoon, sabi ko, hindi niya ibibigay kung hindi ko kakayanin. Wala na bang katapusan ang mga balakid, mga pagsubok? Hindi na ba sasawa si Satanas dyan? Handyan ng Ama, buhay. Laging sumasaklolo. Hindi po ba buhay ang Diyos? Kaya po tayo, pag may pagsubok, laban po. Huwag po tayong susuko. Huwag tayong matakot sa ating kapwa. Dapat tayong matakot sa Diyos. Huwag tayong gumawa ng masama sa ating kapwa. Bagkos yung gumagawa ng masama, pakitaan pa natin ng mabuti. Patawarin natin siya para pag tayo ang nagkakasala sa Panginoon Diyos, patatawarin din tayo ng Diyos. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung hindi po ako nabanda dito sa banal na dambana, kundi ko inalay po sa Ama, hindi ko kakayanin ang naganap sa amin, sa aking anak. Siguro nga po, baka naluka na ako. Siyempre po, unang nawala sa akin yung kabiyak ng buhay ko. Pangalawa po, yung anak ko. Kundi po ako lalaban paano yung aking mga apo. 11 anyos pa lang po yung panganay. Yung bunso po'y 8 taon. Manugang ko'y wala pong alam na hanap buhay. Pero nakakaraos po, hindi sumasala sa oras. Kaya po buhay po ang Ama, hindi niya ibibigay yung hindi natin kakayanin. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Kita niyo po ba, di ba, napakapalad natin kasi mayroon tayong Apo Kunching na talaga naman pong hirap na hirap ka ba sa mga pinagdaraanan mo, may mga gumugulo ba sa kaisipan mo, pag tumungo ka dito, idinulog mo sa Kanya, hindi ka man, minsan sinasagot na sa mensahe yung mga pinagdadaanan po natin. Ako po, sa sarili ko po, alam niyo po, pag ang sabi ko po, Ama, sagutin mo po ako sa pamamagitan ng iyong mensahe. Alam mo po, habang nagmimensahe ang Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, sinasagot po niya. Kaya po, bakit po hindi magiging magaan? May katuwang po tayong, may katulong tayo, may katuwang tayo na nagpapasan, nagdadala. Kaya po, batid ko ang lahat. Alam ko naman may pinagdadaanan. Huwag po tayong mahiyang magpasalamat sa bawat araw na ibinibigay sa atin na kalutasan at biyaya ng Diyos na buhay. Nang matungo nga kayo sa dambanang ito, di po ba lahat nagkaroon ng kasagutan? May karamdaman ka man na walang ka ng pag-asa, pero nang matungtong ka rito, yung pasan mo, yung parang ang bigat-bigat ng pinagdaraanan mo, nang matungo ka rito, nakinig ka sa banal na mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, di po ba gumaan? Amen po ba? Kaya po ang palad natin, mapalad tayo sapagkat may isang Apo Kunching tayong na sa atin ay talaga pong nakagabay. Ngayon po, tatawag po muli ako ng isa pang muling magbabahagi. Tinatawagan ko po ang aking mahal na kapatid na si kapatid na Annabel. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Ang krus na mabigat na pinapasan, ibibigay po ng Ama upang maging magaan. Ang maisishare ko lang po ang kaganapan sa aking anak na panganay. Nung po siya'y lumulusong sa bukid, nung po siya'y umuwi na, nag-aapoy po siya ng lagnat. Ang sabi po niya sa akin, Nay, masakit po ang aking katawan at ulo. Sabi niya,
Sabi ko, anak, manalig ka sa Panginoon. Bibigay ang iyong kagalingan. Hati po gabi po yun. Nanginginig po siya. Sige po, sobra pong ginig. Yung pong pagpupi, para pong pinukpok nyo yung isda na nanginig nang nanginig. Sabi na, Nay, para po akong nakalutang, sabi niya. Tubig na mainit, 3 telmo po yun, binuhos ko po sa isang timbang tubig, tsaka malamig. Siya pong ibinuhos sa kanya, 2:00 po ng madaling araw yun. At saka ko po linagay yung chaplet sa kanyang dibdib, na unti-unti po siyang pumula yung kanyang katawan, nalis ang kanyang pamumutla. Kaya po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Binigyan niya po ako ng katatagan, ng kalakasan upang makatalima. Kaya po ako nagpupurit, nagpapasalamat muli. Patuloy niya po akong ginagabayan sa mga Maraming salamat, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Kita mo po, may pinagdadaanan ka man, pero magaan pa rin, di po ba? Sabi nga po Tita Beth kanina doon sa gilid. Muli po, Ama, buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napaka mapagpala talaga ng Panginoon. Napakaganda na po ng himpapawid. Napakaganda na po ng kalikasan. At napakapalad po natin. Salamat. Ay pahiram sa bawat araw. At ang buhay na yon ay marapat pasalamatan at marapat gawing makabuluhan. Paano nga po ba gagawing makabuluhan? Siyempre po, para sa akin, magiging makabuluhan kung sa bawat araw ay maalayan ko ang Ama, makatugon ako sa panawagan niya, at higit sa lahat, salamat sa iyo, Ama, sa pagtawag mo sa aming mga kapatid na may mga pinagdadaanan na buong lakas ng loob na nagpapahayag ng kanilang mga karanasan. Na kung saan sa kanilang mga karanasan ay siyang nagiging daan upang kami rin naman ay maging matatag. Sapagkat iba't ibang uri nga lang po ng pinagdaraanan. Gaya po ng kapatid na Bebe, hindi po biro yon. Kung hindi po sa atin nangyari, kung hindi po tayo ganun katatag, ay hindi po natin ganap mauunawaan. Ano po? Talagang, kumbaga simpleng pagsubok man, kapag hindi iniloob ng Ama na maging matatag ka, hindi mo siya mapapasalamatan, kundi ang mananahan sa puso't isip mo'y poot, galit, hinanakit. Subalit, napakabuti nga po ng Diyos, sapagkat
binigyan tayo ng katatagan at tapang na ihayag natin ang kanyang kabutihan. Kaya't marapat lamang sa bawat araw ng ating mga buhay na binibigyan tayo ng karapatan na gamitin niya. Pasalamatin natin siya ng buong galak sa iba't ibang uri ng kaparaanan na gusto niya. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, muli po ay naririto ako sa inyong harapan, sa banal na harapan ng Ama at sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay through internet. Dahil sa pamamagitan ng inyong pagsubaybay ay nagdudulot din naman ng sigla at igting ng inyong pananampalataya. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, na sa bawat araw ay nagiging bahagi kami ng gawain mong ito. Salamat po. Kay sarap nga namang pasalamatan ng Diyos. Walang hanggan ang kagalakan mong mararamdaman. Salamat sa iyo, Ama. Salamat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa lakas na bigay sa'kin. Bagaman kung minsa'y may dilim, may liwanag rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y
Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya't tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming ibinabalik, Ama, sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat sa'yo. Salamat sa kinalugdan mo. Buong tapang na inihahayag namin sa harapan na sa pamamagitan ng Salamat po, Mami Mirna. Kung pinakinggan niyo po, ninamnam niyo yung kanyang awit, tsaka po yung kaninang awit ni Tita Pilar, nandun po lahat nakapaloob. Bigat na bigat ka, pero may katulong ka. Di po ba? Ramdam na ramdam niyo po ba yung awit? Amen. May nais po ba mag-volunteer sa mga tagasunod at sa pasyente? Ayun, may unang nagtaas. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si kapatid na Diana. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Malakas po! Lakasan po natin. Ayan, salamat po. No. Magandang umaga po sa inyong lahat. Taga-paligid din po ako. Ang gusto ko lang pong i-share, nagpapasalamat po ako sa Ama ng sobra-sobra. Kasi po, lagi po tuwing magsisimba ako, this time nung may sakit po yung asawa ko, lagi akong umiiyak. Tinatanong ko ang Diyos, bakit ganon? Ba't binigay sa akin yun? Kasi po, bago pa lang po kami. Pero ang Ama pala, pag nagbigay ng pagsubok, lahat may dahilan kung bakit binigay sa'yo. Kaya lagi ko po sinasabi sa sarili ko, hindi ibibigay sa akin to ng Ama kung hindi namin kaya. Ngayon po, talagang sobra-sobra po yung pasasalamat ko buat po nung gumaling yung asawa ko. Kasi kahit paano ko pong isipin, hindi ko po akalain na hindi man po niya ipinahintulot na makaalis ako. Pero mas higit pa po doon yung ibibigay pa po wala niya sa akin. Kaya po, sobra-sobra po yung pasasalamat namin. Lahat po nagtataka po yung iba sa amin kung paano namin nagagampanan, paano ko po nagagawa yon. Kasi tuloy-tuloy. Gusto ko pong i-share po sa inyo na lahat po ng may sakit, hindi po panghabang buhay yung sakit nyo. Kumbaga, kasi po yung buhay po natin, pahiram lang po ng Ama yan. Kung kayo po ngayon dumadanas po kayo ng sakit, pero ano po yung pananampalataya nyo at tapat po kayo sa Ama, ibibigay din po niya sa inyo ang kalayaan at yung kagalingan nyo, mas higit pa pag kayo'y pumanaw na. Yun lang po. Maraming salamat po. May napulot po ba kayo sa kanya? Ako po, ko sa kanya. Ang lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan. At yung dahilan na yon, patuloy nating hanapin, makikita natin kung ano yung sagot. Hambing sa isang, katulad nga po ng isang
Katulad nun yung asawa niya, di po ba ako nakita niyo po, talaga pong yung nagbabakbak po yung kanya mga balat mula ulo hanggang talampakan po yun. Pero kita niyo po, kung kayang hindi nagkaganon yung asawa niya, makakarating po kaya siya rito? Hindi po. Pero kay buti ng Diyos, ang naging kaparaanan nilang mag-asawa, bagamat yung kanyang kabiyak ay nagtutungo na po rito, ipinakilala lang po sa kanyang kabiyak na yung dakong ito ay banal at sagrado, na nandito ang lahat ng kasagutan, ng mga kasagutan sa lahat ng tanong mo sa buhay. Ngayon po, tinatawagan ko po muli ang isa kong kapatid na alagad, na tagapaligi pa rin po, si kapatid na Mila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aking kapatid. Magandang umaga po sa katanghalian ito. Ang maibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa aking asawa. Batid po ng Panginoon na nang nasa ibang bansa ang aking asawa, sa huling pag-alis niya, wala po siyang napala. Sa pagtatrabaho po niya, may nagawa pong di tama, na hindi tamang pagkuha ng ginagawa niya. Nasira po yung ginagamit ng pinagkukuha sa kanya sa pagtatrabaho. Ngayon po, gusto po nung may-ari na bayaran niya. Kaso po, ala pong pambayad. Ang sabi po sa kanya, umuwi na siya. Ang sabi naman po niya, paano daw po siyang uwi? Wala siyang iuwing pera. Ngayon po, may nagsulsul sa kanya na lumaban siya sa opisina. Ngayon po, lumaban po siya. Hanggang sa umabot po siya ng 4 na buwan, walang sahod, walang nangyari. Ngayon po, sa bandang huli, pagpasya na siyang umuwi, itinerminate po siya. Batid po ng Panginoon na wala akong kaalam-alam doon. Ang nagsabi lang po sa akin yung aking anak na kasama niya doon, na ayaw niyang ipabatid sa akin, batid niya, mamumroblema ako. Batid po ng Panginoon, nakakayanan ko lahat ito, kahit ano nang mangyari, kayang-kaya ko nang dahil sa Panginoon. Batid po niya, talaga pong madami pong dinadanas kong pasan-pasan krus ko sa buhay ko hanggang ngayon. Kasi po, sa pag-uwi ng aking asawa, bagamat wala siyang dala, dinadama ko siya. Idinadaan po niya sa alak ang kanyang naging problema. Yun po, sa araw-araw, umiinom ng alak. Hindi po siya masabi, ang katwiran po niya, pasalamat ka, nakauwi pa ako. Yun po sagot niya sa akin. Ngayon po, sabi ko sa kanya, tuwing uwi po ako sa bahay, binabahagi ko ang napapakinggan ko dito. Ang sagot po niya sa akin, pumunta ka sa bisita, doon ka magmisa. Doon po ako masasaktan. Inaakay ko po siya, ayun talagang paakay. Hanggang sa dumating ang isang araw, mga isang buwan na po nung pong umalis si Apo na kasama po si Tia Elena, balik po si Apo noon, Martes Linggo, Lunes, Martes. Araw po na Lunes noon, madaling araw, bago pa mag-alas 5, naglakad po siya. Para po siyang nagja-jogging dyan. Tumapat po siya doon, binasa daw po niya yung banyusan. Ala pa pong alas 5 noon, mga 4:45 siguro ng umaga. Luminga-linga daw po siya, abang binabasa niya, tinitignan niya. Biglang may nagsalita, nakatayo daw po doon. Ang tingin po ng nagsalita, si Apo daw po yun. Ikonching niya, Apo kaya. Kung sabi ko, ano ka kung sabi niya? Ang sabi daw po siya po sa Pampangan, at yung ka pala, bala ko, meko, naka. Yun po ang tanong sabi po ni Apo, sabi niya, meko ko pin, kaya mo, minuli na ako, may terminate ko. Yun po ang sagot niya. Nung sabi ko, saan ka ako nagdaan si Apo? Batid kong wala po si Apo noon. Basta daw nakita lang niya, nakatayo dyan sa may bakal. Ang sabi ko sa kanya, kinikilabutan po ako, na hindi mo babatid. Nang Divine Mercy ang bumaba. Nagpapakita sa iyo, nagpapadama, inaakay ka niya dahil sabi diba sa angkwan ng Panginoon, iniwan niya ang siyam na putsyam na tupa, hinanap niya ang nag-iisa. Ikaw ang nag-iisang tupang nahihiwalay sa kanya, na gusto kanyang maakay.
Ganun po sabi ko siya, baka, kasi po, di pa po siya bukas. Talaga pong wala din sa kanya. Ilang buwan na po siya rito, hanggang ngayon po umiinom. Hanggang sa dumating po ang punto ngayon na pati pong mga anak kong nagtatrabaho, na, dalawa sa Maynila, yung pong nakatapos, natatabangan na po silang umuwi. Kasi po, nakakita nila ang ama nila. Kaya, linalakas ako po ang loob ko. Gusto ko maging matatag. Pagkat nahihirapan ako bilang ina, masakit po. Sabi ko sa kanya, huwag mong ipapasan sa mga anak mo ang obligasyon bilang padre de pamilya. Katungkulan mo ang pag-aralin ng anak mo, patapusin mo. Bigyan ka ng anak mo, magpasalamat ka. Di ka bigyan, magpasalamat ka. Huwag mo silang puwersehin. Kasi kalakas-lakas mo, huwag mong ipantati ang sarili mo sa ganyan. Yan po, ganun po nangyayari. Sa araw-araw, para po, di na po kami nag-aaway. Pinababayaan ko na lang po, basta po ako, pumapasok ako araw-araw dahil po, hindi ko po kaya hindi pumunta rito dahil sa pasapasan ko sa aking balikat. Batid ng Panginoon na nahihirapan ako. Wala po ako napapagsabihan. Kung minsan, umiyak na lang po ako. Pagtulad po ngayon, yung pong anak kong isa, di pa po umuwi. Dapat alam ko uuwi nung 11. Di po siya umuwi. Tinatamad na po daw siyang umuwi. Tapos umuwi po yung isa. Sabi nung umalis po kanina yung isang anak ko, sabi niya, ako man nanay din ano, bahala kayo, sabi ko sa kanila, kung ayaw umuwi, wala akong magagawa, nasa sa inyo yan. Bahala lang ako ang Panginoon Diyos. Pagtalikod ko po sa anak ko, umiiyak ka po ako. Kahirap ka ako. Batid po, kala niyo po, ganun-ganun, tawa-tawa, pero totoo po. Matindi po, hinahirapan na po ako sa pasampasan. Sa Panginoon lang po ako kumukuha ng lakas, kaya ayoko po lumiban sa pagparito. Nang dahil sa Kanya, pag-upo ko rito, pagtungtong ko rito, para pong naipsan ang nararamdaman kong paghihirap ko, para pong nahuhugasan ako. Nasa pamamagitan niya, naglilinaw ang aking kaisipan, na nagiging matatag ako pag-uwi, tapos po ng gawin pag-uwi ko po. Ala na po sa Kanya, wala na po yung pinoproblema ko, para pong dumadaan lang sa araw-araw ang buhay ko. Yung lapot, maraming po salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Kita mo po, yung sa pagtungo niya rito sa araw-araw. Bakit nga po ba siya kailangan pumunta dito araw-araw? Dito po siya kumukuha ng lakas sa pinagdaraanan sa buhay. Tanging Diyos lamang ang nakababatid kung ano yung magpapagaan. Kaya sa iyo ibinigay, ano man ang pagsubok, pagdalisay sa buhay, krus mong pinapasan, na hindi mo nga pwedeng ipapasan sa iba, kundi ikaw. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Ama. Hindi ka niya pababayaan. Ang lahat ay ibibigay ang kaliwanagan sa iyo. Nadidimlan man ang isip mo dahil parang pakiramdam mo hindi ka niya pinakikinggan sa panalangin mo. Pero hindi po, tinitingnan lang tayo ng Ama kung hanggang saan yung ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Isang araw, unti-unti, binibigay na pala niya ang kalayaan sa pinagdaraanan mo, mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Ngayon naman po, ay tatawag po muli ako ng isang taga-sunod upang magbahagi. Batid ko po may gustong magbahagi doon sa dulo. Unahin ko muna po. Hindi ko po alam ang pangalan nyo. Tay, ano po pangalan nyo? Ikaw na lang po mag-share. Ayaw daw po. Nahihiya pa po sila. Wala pa daw po. Kayo po ba wala pang natanggap mula kaninang umaga nung magising? Hindi po ba marami na? Kalakasan? Gising? Salamat sa Diyos at naririto tayo. Hindi po ba mapakaraming biyaya? Yung magising ka lang sa umaga, biyaya na po yun. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Nanay Lucy.
Magandang umaga po sa tanghaling ito. Kaganda po ng tema ng ating kapatid Cruz. Di po ba ang krus ay mahalaga sa ating lahat? Sapagkat pinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin. Hindi po ba? Binigay po niya sa atin ang kanyang anak hindi upang tayong mga makasalanan ay parusahan. Hindi po ba? At sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak ay nagpakahirap ang ating Panginoong Hesus sa krus. Ang krus ay tanda ng pagpapakasakit upang matubos ang lahat ng ating mga kamalian, pagkukulang. Ako po, sa sarili ko, may krus din po ako. Hindi lang po katulad ng yung mga di pamilya, siyempre yung mga krus sa mga anak nila, ganon. Ang krus ko po sa buhay ko ay yung naging karamdaman ko na sa pamamagitan po ng aking karamdaman ay nadako ako dito sa banal na dambana. At dito ko po nadama at nakilala na sa pamamagitan po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay ang mga krus natin ay gumagaan sapagkat ang bawat bumubukal sa kanyang mga salita ay nakapagpapaluwag ng ating damdamin, nakapagpapaluwag ng ating mga dalahin. Kaya, kung tayo man po ay maraming dalahin sa ating buhay, ibigay po natin yan sa Ama sapagkat siya lamang po ang makapagbibigay ng tama at wastong kaligayahan at pagsubaybay sa atin. Eka nga po magtiwala po tayo sa Ama na siya ay may magagawa sa atin. At inaangkin ko po na ang mga krus ko sa aking buhay na tinataglay ay ngayon po ay nakalaya na. Sa pamamagitan po ng krus, paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Yan lamang po at Maraming salamat, Tita Lucy. Kung naanahan niyo po yung kanya ibinahagi, di po ba? Kung sa di pamilya, ang krus mo nga, kundi mo yung anak mo, yung kabiyak mo. Pero yun, nagkakaroon ng solusyon, di po ba? Pinalalaya din po tayo. Ngayon po para po palawigin yung ating tema sa umagang ito, tinatawagan ko po ang aking kapatid na Berhel upang magpalawigin ko yung ating tema. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Berhel. Papuri at pasasalamat po, Diyos amang makapangyarihan, muli sa kalooban mo na kami matawagan sa dako mong banal. Hinihiling po namin sa iyo na patuloy mo po kaming gabayan at patnubayan at patuloy nawa kaming umuwi ng may kagalakan at maramdaman ang wagas mong pagmamahal. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po na sa kabila po ng magdamag na pag-ulan, sa kabila po ng mga ilan sa atin ay nabaha ang kapaligiran, lahat pa rin po tayo ay may mga ngiti sa labing taglay
sapagkat batid po natin na pagkatapos ng bagyo ng buhay, may kagalakan na sa atin ay naghihintay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanina po dumating ako'y medyo nakatupi po ang aking pong uniform dahil baha po sa amin. At sa mga hindi po nakakaalam, kasalukuyan din pong may nakaburol na patay doon po sa aming bakuran. Ang tatay po ng isang alagad na si kapatid na Jacel po ay pumanaw po kahapon po. Kaya kasabay po ng pagbuhos ng ulan ay ang pagbuhos din po ng luha sa kanilang pamilya. Subalit sabi nga po, sa kabila man po ng lumbay at pinapasan sa buhay, kapag Ama pa rin ang nangibabaw at ating nasumpungan, ang kalumbayan pa rin ay may kahulilip na kagalakan. Amen po ba? Tulad po ng kanyang tatay na sa kabila ng karamdaman, binawian ng buhay, hirap niyang nakamtan. Ngayon sa kalangitan, buhay na walang hanggan ang kanyang kinamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oo nga naman po, napakabuti at napakadakila po ng ating dakilang Diyos Ama. Sa lahat po ng ating mga pinapasan at pinagdaraanan sa buhay, wala po tayong di makakayanan at mahuhulagpusan. Lamang po, kaya ang mga tao po na pag may pinagdaraanan at may pinapasan sa buhay, mga krus na kaakibat ng buhay, kung minsan po kaya lamang po hindi na pagtatagumpayan at hindi natin nahuhulagpusan, mayroon pong sa ating buhay ay ganap na nagkukulang. Ano po iyon? Yung pong ating tapat at malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? Subalit, sa lahat po ng mga tao na dumaranas ng iba't ibang pasanin sa buhay, iba't ibang pinagdaraanan sa buhay, iba't ibang krus at unos ng buhay, kapag nilawakan mo po ang iyong pangunawa, natigib ka ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos na hindi mo nakikita, subalit mahiwagang gumagawa. Doon po, sa lahat po ng ating pinagdaraanan, kapag sumuko ka ng buong kababaan, dadaloy ang kanyang kapangyarihan, kikilo siya sa ating mga buhay at makakamta natin ang ganap niyang kahiwagaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahal na kapatid, tama po ba? Yung pong mga pinagdaraanan sa buhay na nahulagpusan sa tulong ng Diyos. Sino nga po bang tao ang walang pinagdaanan? At sino nga po bang tao ang walang pinapasan? Mayroon po ba? Pakitaas nga po ang kamay. Kung pong mayroong taong walang pinagdaraanan at wala siyang pinapasan sa buhay, napakapalad mo po. Napakapalad mo. Sabi nga po ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, habang ang tao'y nabubuhay sa mundo, kaakibat ang mga pinagdaraanan sa buhay ng tao. Kung gusto mong mawala ang pinagdaraanan mo, ikaw ay pasimento. Sino po ba ang gusto na wala ng pinagdaraanan? Taas ang kamay. Ihanda na po ang iyong hukay at simento sa iyong idagan. Nang sa gayon wala ka ng pagdaanan. Amen po ba? Ang sabi nga po ng mensahe ng banal na Espiritu, ang mga wala lang daw po yata pinuproblema at pinagdaraanan, yung mga mongoloid. Yung mga hindi gusto ang kaisipan. Subalit tayo pong mga nabubuhay ng normal, ako po, bilang isang kabataan, sabi ko nga po, kung susuriin ko po yung aking pong mga pinagdaraanan sa buhay, para pong sa edad ko na ito ay para po bang matindi. Subalit sabi ko nga po, mapalad ako. Dahil sa kabila ng pinagdaraanan ko na sa kabila ng edad kong ito, alam ko po na kaya pinagindapat ng Diyos na maganap sa buhay ko yon dahil alam niyang kaya ko. At kaalinsabay ng pagkakaya ko, alam ko rin na may gagawin siyang maganda sa buhay ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Ama. Napakadakila niya. Napakaganda po ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Ang sabi po niya, anak na minamahal, bago ka pa isilang, batid ko ng iyong kakayahan. Bago ka pa isilang, batid ko ng iyong kalakasan. At bago kita bigyan ng papasanin at pagdaraanan, sinukat na kita, sinuri na kita. Kung isang timba lamang ang kaya mong dalin, di kita pagdadalin ng isang drum. Kung isang tabo lamang ang kaya mong dalin, di kita pagdadalin ng isang timba. At kung isang baso lang ang kaya mong dalin, di kita pagdadalin ng isang pitsil.
sa makatuwid, ang sabi nga po ng Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Conching, alalaumbaga, anuman ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay, lumaban lamang ng may katapatan, magtiwala ng makatotohanan, kikilos kanyang kapangyarihan, tagumpay ang ating kakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sa ngayon po, isa po sa pinakikibakahan ko, sa mga nakatatanda po nung akin pong sinabi dati na yung akin pong hita at akin pong banda dito, hindi na po ako mahihiya, ay para pong mayroong pong mahigpit, para pong mayroon siya dito. Ngayon po, muli po'y nakikibaka po ako na dalawang magkabilaang hita po ay may kulani at pagbiglang tayo po ay hindi maihakbang ang paa. Subalit salamat sa ating Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng katatagan, na umaasa na ang lahat ng ito ay may kahulagpusan. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, para po pala kapag tayo may pinagdaraanan sa buhay, huwag po tayong bumitaw at huwag tayong manghina. Alam niyo po, pinaka-the best at pinakamahalagang panlaban, ang ating pong tapat, malalim, na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Sa ano pong paraan? Sa pamamagitan po ng ating buong katapatan at buong kapakumbabaan na pananalangin at pananambitan. Kapatid na Berhel, bakit po ganon? May pinagdaraanan po ako. Dasal naman po ako ng dasal, pero ba't hindi po ako nakakalaya? Kapatid, ano pong dasal mo? Nagpapasalamat ka ba muna? Nagpupuri ka ba muna? O pagluhod mo at pagtawag mo sa Ama, kagad problema ang sinasabi mo sa Kanya. Sa ating pong panalangin at panambitan sa Kanya, sa kabila ng mga pinagdaraanan sa buhay ng bawat isa, ugaliin po natin na kahit ano pa yan, pagtiklop ng iyong tuhod, pagpikit ng iyong mata, unahin mong pasalamatan siya. Unahin mong purihin siya, sapagkat sa kabila ng hirap at dusa, buhay ka pa. At dahil buhay ka pa, makalalaban ka pa. At dahil nakalalaban ka pa, makapagtitiwala ka pa. At dahil buhay ka pa, nakalalaban ka pa, nakapagtitiwala ka pa, ipakikita pa ng Ama ang magagawa niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, at pagkatapos mo magpasalamat, magpakumbaba kang humingi ng kapatawaran. At pagkatapos mong humingi ng kapatawaran, dito mo na sambitin ang lahat ng iyong mga pasan-pasan. Mga pasan-pasan na hindi mo na makakayanan. Mga pasan-pasan na parang gusto mo nang bumigay. Subalit tandaan niyo po, ang lahat po ng iyan ay hindi natin kaya kung tayo lamang. Upang atin pong makaya, kailangan natin ng tulong ng Diyos Ama. Kailangan natin ng Espiritu niya na magpapagaan sa lahat ng mabigat, mag-aalis sa lahat ng pasan-pasan, magkakalag sa bawat tinali, at magbibigay kagalakan sa ating mga kalumbayan. Ang sabi nga po ng ating Panginoon bilang Divine Mercy, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan. Ako ang buhay, ako ang lakas, sa akin nakasalalay ang buhay ng mga nilalang. Mga kapatid, sa kabila man po ng bagyo ng panahon, dumating ang panahon, humupa ang bagyo. Sa atin pong lahat na naririto, ang bawat bagyo at pasa na ating pinagdaraanan, may takdang paghupa. At sa pamamagitan ng bawat banal na salita na naririnig natin sa bawat araw, sa pamamagitan ng mensahe ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Conching, mga kapatid, ang mga banal na aral po na ating naririnig, huwag niyo po sayangin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga banal na aral na iyan, itong magbibigay kalakasan, katatagan at pagtitibay na kung may gabing dumaratal, uusad ang mga oras at araw, daratal ang bukang liwayway bilang tanda ng tagumpay. Nawa po sa karampot at maliit kong ibinahagi na hindi ko karunungan kundi pahiram lamang ng Espiritong Banal, may naibigay po ako sa inyong mga katauhan at nakapagbigay ng kalakasan. Purihin, sambahin ng Ama sa isip, sa salita at sa gawa, sa Espiritu at katotohanan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Alam mo po, minsan sa pinagdadaanan natin, doon tayo lumalalim. Doon lumalalim yung ating kay God. Yung lalo na yung
Ipanalangin natin. Kung nananalangin tayo ng 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, pero pag may pinagdadaanan ka, parang kulang yun. Di po ba? Mas dumodoble pa dun yung oras. Mas gusto pa natin na mas malalim pa yung pakikipagniig natin sa Kanya. Pero kung ang buhay natin ay parang okay lang, wala lang, maaalala kaya natin siya. Nasa makamundo tayong papasyal-pasyal, siyempre nalilibang tayo. Naalala po kaya natin siya? Hindi po. Kaya po tayo, hambing po dun sa isang kwento na, ito po kahapon narinig ko yung kwento na to. Nais ko pong ibahagi din sa inyo yung kwento. Mayroong isang mayaman na may karamdaman. Ito po ngayong may parang batid na, na niya na siya'y mamamatay na. Ngayon, ipinatawag niya sa kanyang katulong. Pakinggan niyo po yung kwento, may mapupulot po kayo. Pinatawag niya sa kanyang katulong yung kanyang 3 kapatid. Nang tinawag po yung kanyang 3 kapatid, siya po'y nagsabi sa kanyang mga kapatid na parang ako'y hindi natatagal at naghabili na siya. Ito yung pinamanahan niya, sa madalit salita, para wag na pong humaba. Pinamanahan niya yung 3 kapatid niya ng halagang tig 15 million ang bawat isa. 3 po yun, di po ba? Ngayon po, itong katulong, parang sabi niya, mas malaki yun sa akin kasi 25 years ko siyang inalagaan. Samantalang yung mga kapatid niya, sige-sige lang, di po ba? Ngayon, nang tinawag po yung katulong na nag-alaga sa kanya, kinuha niya sa kanyang ulunan ang isang krus. Ganyan po ang sukat. Ayun po yung krus na ibinigay niya, sabi niya doon sa katulong niya, halika, sabi niya ganyan, may ibibigay ako sa'yo. Ibinigay niya yung krus na plastic doon sa nag-alaga sa kanya. Ngayon parang nagsisikip na yung dibdib niya kasi po yung iniisip niya mas malaki yung ibibigay sa kanya dahil siya nag-alaga ng mahabang panahon. Ngayon po, sabi nung katulong doon sa kanyang amo, sandali lang po, pumunta siya sa kwarto niya. Umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, bakit ganito? Ang tagal-tagal ko inalagaan, samantalang ang kanyang mga kapatid. Pinamanahan niya ng malalaking halaga, samantalang ako, lagi niyang kasama, hindi niya ako binigyan. Sabi niya ganyan, nagalit siya. Hanggang sa yung krus na ibinigay sa kanya, ibinalibag po niya. Nang ibinalibag po niya, alam niyo po ang laman ng krus na yun. Puro diamante. Di po ba mas higit pa pala doon sa halaga na ibinigay nung may karamdaman doon sa mga kapatid. Subalit yung katulong, mas higit pa pala yung ibinigay sa kanya. Naunawaan niyo po yung kwento. Ganon din po sa ating pinagdaraanan sa buhay. Ano man ito, pasan-pasan mo, nabibigatan ka, pero pag ito'y nahulagpusan mo po, alam mo po, mas higit mong makikilala pala ang Diyos kung paano siya kumikilos sa buhay mo. Lalaman mo kung paano kanya inaapuhap. Talagang mararamdaman mo po yung kanyang paglingap at pagmamahal na inaalay niya sa atin, na minsan hindi natin nararamdaman dahil sasabihin natin, paano kung minamahal? Ang dami kong iniintindi. Hindi po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Sana po may napulot kayo dun sa kaprasong kwento na yun na napakinggan ko po kahapon. Ngayon po, muli tinatawagan ko po si Mami Beth para magbigay po muli sa inyo ng, alam ko po kung paano nyo, marami kayong mapupulot at magagamit po ninyo sa araw-araw na pamumuhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Tita Beth Chico. Salamat po muli aming Panginoon sa unang araw ng linggo. Sadyang ipinamalas mo sa amin ang kahiwagaan mo sa pamamagitan ng panahon na kahapon lamang ay nag-aalimpuyo. Subalit ngayon, Ama, pinakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan, isang magandang panahon ang ibinigay mo sa amin upang magkaroon ng kaparaanan, upang ang bawat isa ay makarating sa lugar na tipanan ng inyong mga anak. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon. Ganyan lang po ang buhay ng tao, kaya dapat po wag po tayong magpapadala
ano man po yung mga problema na pinagdadaanan natin sa buhay. Amen po ba? Hambing sa panahon, kahapon, napakasama, lakas ng ulan, madilim, akala mo talaga nag-aalumpuyo. Ganon din po, may mga pagkakataon sa buhay natin na nag-aalumpuyo ang ating kaisipan dahil parang hindi na natin kaya ang mga problema natin sa buhay. Subalit, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Katulad ng panahon, pagkatapos ng maulan, makulimlim, madilim na gabi, ngayon naman po, ibinigay na po ng Panginoon ang liwanag sa atin. So, hambing sa problema, wala namang problema sa habang panahon. Amen? Ang problema ay dumaraan, manaka-naka. Subalit, pagkatapos nun, sisikat ang araw, kasabay ng kalutasan ng ating mga problema. Kaya wag po kayong magpakaseryoso. Pag may mga problema kayo, hindi naman po nyo actually kaya kung ano ang gagawin ninyong solusyon sa mga problema ninyo. Hindi po. Wala po tayong kapangyarihan na lutasin ang ating problema. Ang makalulutas po ng ating problema, walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Kaya wag po kayong masyadong paapekto. Papangit lang po kayo, kukulubot ang balat ninyo, sasakit ang ulo ninyo, magkakasakit kayo, wala namang kayong magagawa. Sa halip, ang gawin nyo po, manalangin kayo ng mataimtim sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, ituro ang kaparaanan upang ang problema magkaroon ng solusyon. Sino po sa inyo ang problema nung 2 years ago, hanggang ngayon dala-dala pa rin ninyo? Liban lang yung mga nangutang sa 5-6 na nabaon sa utang. Hindi po ba? Na yung problema, pag po kasi kayo, nangutang kayo sa 5-6, mangungutang kayo halimbawa sa akin, ano? Tapos nangako kayo ng petsa, hindi nyo mababayaran. Anong gagawin nyo? Uutang na naman kayo sa iba para mabayaran nyo ako. Nangako kayo doon, hindi nyo rin nabayaran, nangutang na naman kayo ng iba. Kaya yung problema nyo, papalalim ng papalalim. Kasi ang ginagamit yung kaparaanan sa solusyon ng problema, ang solusyon ninyo bilang tao, hindi ang solusyon na magmumula sa ating Panginoon. Ang tema po ni kapatid actually is pasasalamat. Pero ang ginamit po niyang background, ang tungkol sa krus. Marami na pong nasabi, siguro po nabigyan siya ng inspirasyon sa misa kahapon kasi po kahapon ang homily, ang content ng reading is tungkol dun sa krus. Naalala ko lamang po yung sinabi ng pare, paano nga po ba kayong mag-sign of the cross? Pakita nyo nga po sa akin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan, nakita ko po ang pamamaraan ninyo. Ang paliwanag po niya, mga Katoliko lang po yan di po ba? Sa ibang relihiyon, pinagtatawanan po tayo. Lalo na kung halimbawa, merong isang hindi magandang pangyayari, nagaganyan po tayo. Ano po? Pag tayo na dumadaan sa harapan ng mga simbahan, ako po, maliit pa, gano'n na. Pag nadaan po ako sa simbahan, hindi po pwede pong hindi ako mag-sign of the cross. Ang sabi po nung pare na nagpaliwanag sa amin, yun daw po ay isang gesture para daw po tayo ay rumispeto sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Gesture po yun, pamamaraan ng mga Katoliko para ipakita ang paggalang natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya bakit daw po tayo binabatikos sa ginagawa nating paggalang sa ating Panginoon? Siguro, sabi niyang ganun, kaya kayo nilalapastangan dun sa ginagawa ninyo, hindi nyo kasi ginagawa ng tama. Sabi niya, ang iba sa inyo, ganito. Ganyan. Iba naman at nagmamadali pa. Ayaw daw po nating bigyan ng buhay. Yun daw pong iba'y ganyan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Kailan pa napunta ang anak sa dibdib? Sabi po niyang ganon. Hindi po ba ang anak ay tumutukoy dun sa lugar kung saan ikinonsept ang ating Panginoong Hesukristo? Natawa nga po ako sa sabi niya, kailan pa napunta yung matres sa dibdib ninyo? Kaya kung kayo nagsasign of the cross na ganyan,
Wala pong meaning sapagkat pinapakita niyo po sa mga bumabatikos yung mali nating gesture doon sa paggalang. Kaya gawin po natin ng tama. Diyos Ama bilang kataas-taasan, Diyos Anak, dito kinonsib ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos Espiritu Santo, nakabalikat natin sa bawat araw na tayo ay nabubuhay. Gawin niyo po ng tama. Kanina po nakakita ako, sabi niya, pakigawa niyo nga ang sign of the cross, sabi niya. So, siya po, yung katulad nung sinasabi ni Father, na yung matres nasa dibdib. Gawin po natin ang tama kung paano natin ito gagawin. Pangalawa, ito po, sabi nga po ni kapatid, ang symbolism daw po ay letter T, at yung posisyon ni Jesus Christ, letter Y. Kaya po, inangkop niya dun sa pasasalamat dun sa thank you, as na sinisignify ng ating cross. Pero meron din po akong nabasang ibang interpretasyon na ang cross daw po natin ay binubuo ng dalawang line. The vertical line, yung patayo, saka yung horizontal line. Yun daw pong vertical line ay yung pagkilala natin at paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At yun daw pong horizontal line ay yung paglilingkod natin sa ating kapwa-tao. Sapagkat sinabi at tinuro ng banal na Espiritu sa atin, hindi natin mapaglilingkuran directly ang Diyos na hindi natin nakikita. Mapaglilingkuran natin ang Diyos na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng paglilingkod ng tapat sa tao. Kaya yun daw po yung sinisignify ng cross. Our service to God and our service to our brothers and sisters. Isa ko pa pong nabasa tungkol sa cross. Bakit nga po ba ang ating Panginoon ay ipinako sa krus? Hindi po ba dahil tinubos yung kasalanan mo? Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Sapagkat talagang aminin natin ang katotohanan, huwag tayong magpaka-plastic na ang bawat isa sa atin, marami talaga tayong ginawang pagkakasala. Lalo na po ako, nung hindi pa po ako nakakarating sa banal na lugar na ito, nabanggit ko na po sa isa sa aking mga pagbabahagi na ang mga ginagawa ko sa buhay ko ay talagang karumal-dumal. Wala sa pamantayan ng Panginoon. Kaya salamat sa Ama, binigyan pa niya ako ng panahon kahit na ako'y matanda na, inakay niya ako para yung mga karumal-dumal na ginagawa ko sa kapwa ko at ginagawa ko rin sa Panginoon ay maitumpak niya ako. Mahal pala ako ng Diyos. Kasi kung hindi ako mahal ng Diyos, pinabayaan na sana niya ako. Para kung dumating yung takda na kuhanin na niya ang buhay ko, isang lugar lang definitely ang pupuntahan ko. Hindi ako makakarating sa kanyang kaharian. Dahil sa mga ginagawa kong kamalian sa aking buhay at inabutan ako ng kamatayan, sigurado sa impyerno dadamputin ang kaluluwa ko. Ngunit salamat sa Ama, sadyang napakamahal niya ako sapagkat binigyan pa niya ako ng pagkakataon na babago ko yung lahat ng kamalian ko. Paano kaya kung matanda na ako? Hindi ko na kayang makinig. Wala na akong pandinig. Ano man ang sabihing aral sa akin ng banal na Espiritu, wala na akong naririnig. May mababago pa kaya sa buhay ko? Palagay ko ay wala na. Dahil sa pagkakasala ko, sa pagkakasala mo, na alam mo naman kung ano yung mga kasalanan mo. Siyempre, ikaw mismo, ako hindi ko alam kung anong kasalanan mo. Pero ako mismo, alam ko kung ano yung pagkakasalang ginawa ko. Nabasa ko din po at narinig ko din po sa isang pare. Sa pagtubos ng Panginoon sa ating kasalanan, ang sabi po niya, hindi naman pala siya inakyat pagkatapos ay ipinako. Hindi po pala ganun. Doon daw po siya inilagay doon sa vertical. Pagkatapos, para maposisyon siya sa posisyon ng krus, hinatak daw po siya. Just try to imagine po yung sakripisyo ng ating Panginoon. At ang sabi nga po nung pari kahapon na ibabahagi ko sa inyo, doon daw po sa bundok ng Golgotha, kung saan pinarurusahan ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapako ng krus, pagpapako sa krus, wala po palang saplot. Kaya sabi nga po, pinakita nga po yung krus, buti nga ang ating Panginoon may tapis pa. Talagang sa patakaran, talagang ipinapako nang wala daw pong saplot na nakapako siya sa krus. Kaya imagine niyo po,
At siya po ay ipinagitna sa dalawang magnanakaw. Amen po ba? Na para bang ang ibig sabihin, katulad ka din nilang magnanakaw. Napakasakit po sa kalooban ng ating Diyos anak nang dahil sa pagtubos sa ating kasalanan, dumanas siya ng ganong kabigat na bagay. Napakabigat ng kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay bilang ating Diyos anak. Ngayon, ikaw na pinagbuwisan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang sulyapan ko na po ang ating mahal na Apo Kunching at alam ko po na mas hinihintay nyo ang kanyang pahayag. Subalit, meron po akong ipababaon sa inyo na pagnilayan ninyo. Sa kabila ng ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo na talagang sobrang hirap, sobrang kahihiyan, sobrang pag-alipusta, ano naman ang naibalik mo sa Kanya upang sumaya naman ang Kanyang kalooban na hindi ako nahirapan, hindi ako nagkamali sa pagtubos ko sa iyong mga nagawang kasalanan. Pagnilayan po natin yan. At sa pagninilay ninyo, wala pa kayong ginagawa at ngayon pa lang kayo nagsisimula. Thank